Ang Camarines Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan rin sa rehiyon ng Bicol. Kilala ang probinsya sa pagkakaroon ng magagandang tanawin at mga iba't ibang natural na atraksyon. Kaya mula sa bayan ng Tiwi Albay ay magmumotor tayo hanggang marating natin ang bayan ng Siroma, Camarines Sur. I love Siroma. Muli nating masasaksihan ang malaparaisong rehiyon ng Bicol na siyang magpapakilala pa sa angking ganda ng Pilipinas. Kaya tara, sama ka sa biyahe ni Unico. Good day po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong Moto Adventure. Pagkatapos po nating puntahan ang Mount Mayon, ngayon naman po ay patungo na tayo sa probinsya naman po ng Camarines Sur at pupuntahan po natin ang bayan ng Siroma. At sa ating paglalakbay ay muli po naming babahagi sa inyo ang ganda ng kalsadahan at ang ganda ng tanawin na ating madadaanan. Itong dadaanan natin mula dito sa Tiwi Albay hanggang Siroma, ito po yung tinatawag nila na backdoor. Dadaan po tayo sa Coastal Road, dadaan po tayo sa Mountain Pass, at yung pinakahuli, dadaan po tayo sa off-road. Isang malupit na namang adventure ang aming babahagi sa inyo at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Kaya tara, sama po ulit kayo sa ating biyahe patungo po sa isa sa pinakadulong bayan sa probinsya po ng Camarines Sur, ang Siroma. Nagkaroon tayo ngayon ng aberya, nasiraan si Kapo, bigla na lang ayaw umandar. At kailangan natin maghanap ng motoshop dito na pwede nating dalhin yung motor niya para magawa. Malayo pa yung biyahe natin patungong Siroma, siguro magbabiyahe pa tayo ng kulang 4 na oras. At dito pa lang sa bayan ng Tiwi Albay ay nasiraan na tayo. So ihilahin natin si Kapo, pabalik tayo ng bayan ng Tiwi Albay, maghanap tayo ng motoshop dun. Kailangan balanse. Ito yung gitna eh. Sa gitna niyan. Titingnan na baka sumapit na sa ilaw. Okay, inihilan na natin si Kapo. Dadali natin yung motor niya sa pagawaan. Magyawang nga po ah. Magyawang. Buti na lang at naka-intercom tayo. Nagkakausap kami ni Kapo habang hinihila ko siya. Kung wala tayong intercom, mas mahirap. Magsisigawan kami para magkarinigan lang. Kaya napakalaking tulong ng intercom. Kaya maraming salamat sa Fritcon Intercom. Sana magawa dito para matuloy yung biyahe namin ni Kapo pauwi ng Siroma, Camarines Sur. Takit na. Okay na. So duda ko dito nung nalubak tayo ng sobra hanggang dito, lumuwag yung sakit ng ECU. Kaya ayaw mag-start. Yun na siguro yun, Kapo. Meron lang ako napansin dito habang nasa daan tayo, nasa biyahe. Meron ditong bukal na tubig na nagmumula doon sa kabundukan. Tapos meron silang ginawang pool. Wow! Tuloy-tuloy yung daloy ng tubig, ang lakas. Sagana sa tubig na bukal dito. Galing.
Dito na rin kayo naglilinis ng motor saka naliligo. Wow, galing ah. Yan yung mga lokal dito, makikita mo naglilinis sila ng motor, naliligo. Dahil tuloy-tuloy yung tubig na dumadaloy. Ayun o, lakas ng labas ng tubig. Dito na rin sila naglalaba. Tapos meron silang ginawang cottages dito. Galing. Dito po yan sa parte ng TV Albay. Diba sobrang solid nung ganon. Wala silang binabayaran na tubig every month. Sarap din sa pakiramdam yung mapupunta ka sa mga ganitong klaseng probinsya, makikita mo yung buhay nila at yung ganito kagandang tanawin. Grabe yung coastal dito. Gaano kalupit mag-rides kapag ganito yung dinadaanan mo. Nagmumotor ka sa mga twisties na kalsada, magandang mga kabundukan yung makikita mo rito habang nagmumotor ka. At yung the best is yung coastal na dinadaanan natin. Ito yung mga kabahayan dito na makikita ninyo. Isang simple at payak na buhay ng mga lokal dito. Yung mga lokal dito, masayang masaya naglalaro ng basketball. Ganda ng lugar nila. Welcome Province of Camarines Sur. Okay, ito yung pinaka welcome arch nila dito. At andito na tayo ngayon sa probinsya ng Camarines Sur. Karamoan, Naga, Nato, dire-diretso lang tayo. Meron na ding bakas ng landslide dito. Grabe ang taas ng bundok. Makita mo yung mga nagbagsakan ng malalaking bato sa gilid ng kalsada. Ito yung mga bato na natabas dun sa bundok. Sobrang taas natin. Mula doon sa pinakababa ng karagatan, dumadaan tayo sa mountain pass. Para din Cordillera yung daan na to. Ang pagkakaiba lang, yung pinakailalim o yung pinakabangin ng bundok na to ay dagat. Woo! Ganda! Welcome to Partido Rivera, Pride of Patitinan. Time check 6:22. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakarating tayo ng Patitinan. Wow! Tingnan nyo naman, ang ganda ng tanawin. Kasalukuyan ng bumababa ang haring araw. Sayang, di natin inabutan to ng maliwanag. Ganun talaga, minsan nagkakaroon ng aberya, hindi natin inaasahan. Wala namang may kagustuhan nun. Pero grabe, napakaganda ng lugar na to. Napakasolid ng backdoor na to papuntang si Roma.
Inabutan na po tayo ng dilim kahapon at dito na tayo nakapag-stay or nakapag-overnight stay sa bayan po ng Tinambak, Camarines Sur. Kaya tara na po sa Siroma. Let's go! Ito may signage, Siroma, right turn. Okay, dito tayo. Ang ganda rin ng kalsada rito. Napapalibutan din ng napakaraming matatayog na puno ng nyog sa paligid. Mag-e-enjoy din po kayong mag-rides dito. Ang lamig sa mata ng kapaligiran, berdeng berde. Ang daming puno. Maganda panahon. Welcome San Roque proper. Barangay San Roque. Dito pa rin tayo sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Bibihira lang din yung mga motorista na makakasalubong mo dito. Meron ding mga downhill na kurbada. Wow! Meron daw ipapatikim sa atin si Kapo dito na tuba juice. Dito po sa bayan ng Tinambak. Dito ba yung sinasabi mong tuba juice? Oo, yung shot tayo, Kapo. Ano, kahit tirik ang araw, ready ka ba mag-shot? Ay, syempre naman. Shot na tayo, so tikman mo tong tuba nila dito. Okay. At dahil nga po napakaraming puno ng nyog dito sa Camarines Sur, dito po sa bayan ng Tinambak, kaya po meron ditong mabibili o maiinom na tuba juice. So tikman natin. Okay, ito yung tuba juice na tinatawag nila dito. 1 litro, halagang 50 pesos ay magkakaroon na kayo ng tuba juice. So hindi siya yung alam natin na tuba na nakakalasing. Lasa. Ang lasa niya, buko juice, maasim, na parang may pagkanata de coco. Ganun, masarap. Cleansing daw to, nakakagamot din. Coco sap juice, tuba juice. So kung madadaan po kayo dito sa Barangay San Ramon, dito po sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur, yan, pwede po kayong bumili ng tuba juice, coco sap juice, yan. Ayos na ayos sa mainit na panahon. Nakaka-refresh. Yung kulay ng lupa dito sa mga kabundukan, kulay pula. Ayan oh. Okay, dito na tayo sa bayan ng Siroma. Kapag bumaba tayo dito, andito yung mga beaches na pwede ninyong puntahan. Yan, may mga signage dito, may mga tarpaulin dito. Mamimili na lang kayo kung saang beach resort ninyo gustong pumunta. Pero, pumunta muna tayo dito, paakyat. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang kalangitan. Asul na asul, maaliwalas, ang ganda ng ulap. Habang tayo ay nagra-rides, ganito kagandang tanawin, malawak,
na tanawin, makapal na talahib sa gilid, tapos punong-puno ng mga puno ng nyog sa bawat gilid. Oh, grabe. Meron tayong pupuntahan dito sa bayan ng Siroma. Isang spot, mayroong magandang overlooking. Yan, nakikita nyo po itong mga kabundukan, itong mga rolling hills na nababalutan ng napakagandang damo. Diyan po tayo pupunta. Susubukan natin pumunta dun sa mismong pinakataas para makita natin yung buong lawak ng kagandahan ng mga rolling hills dito sa Siroma. Okay, pataas na tayo ng pataas. Woo! Yeah! Wow! Dito sa pinakataas, yung tanawin na makikita ninyo, mga rolling hills, tapos Pacific Ocean. Grabe, asul na asul. Nagre-reflect yung kulay ng asul na kalangitan sa malawak na karagatan dito. Ayun, ito pala yung Rizal Park. Dito sa mismong pinakataas ng napakagandang overlooking. Welcome to Rizal Park. Yan. Owned and managed by the local government unit of Siroma. Dito po yan sa Barangay Poblacion Siroma, Camarines Sur. Okay, pasok tayo. Tingnan natin yung tanawin dun sa pinakataas. Ito yung nakikita ko na pinakamataas sa bahagi dito eh. Yun. Wow. Para tayo nakasakay sa drone. Meron tambayan dito. Pwede kayo maupo habang pinagmamasdan yung magandang tanawin dito. Doon sa mismong pinakagitna, yan, merong rebulto ni Dr. Jose Rizal. I love Siroma. Yan, meron kayong madadaanan dito. I love Siroma. Yung view, napakalawak na karagatan, asul na asul, Pacific Ocean. Okay, dahil tanghalian na, kakain muna tayo dito sa kaibigan ni Kapo. Dito sa parte ng Siroma. Yan, merong
restaurant dito. Matadaanan nyo lang along the way. At masarap yung kinalas dito, sabi ni Kapo. So tikman natin. So para magkaroon po kayo ng idea kung saan kayo kakain, kung sakaling mapunta po kayo dito sa bayan ng Siroma. Ang sahog ng kinalas ay baka, may chicharon, may itlog. At yung sabaw na ginamit dito ay yung pinagpakuluan nung pinakalaman at buto ng baka, kaya malinamnam talaga. Sana pag nagawi kayo dito sa probinsya ng Camarines Sur, yan, sa mga bayan-bayan ng probinsyang ito, makakabili po kayo o makakatikim kayo ng kinalas. Sarap. Okay, pagkatapos natin makakain, diretso na tayo sa M Veranda. Ayan. Ito yung sweet spot nila, Kapo, dito sa lugar ng Siroma. Doon tayo mag-overnight stay. At doon pa natin i-explore ang bayan ng Siroma. Sabi ni Kapo, meron tayong dadaanan dito na rough road o off-road. Tingnan natin kung gaano kalupit yun. Right turn tayo dito. Ang dami ng mga resorts na pwede nyo pagpilian dito. Ganda ng kalsada, diretsong diretso. Ito yung mga lugar sa probinsya na talaga namang masarap magmotor. Yung wala ka halos nakakasalubong, yung kayo lang yung nagmumotor. Palit ng palit yung kalsada na dinadaanan natin. Pero kasya naman ang 4 wheels dito. Ito pong bayan ng Siroma ay isa po ito sa pinakadulong bahagi ng probinsya ng Camarines Sur. Kaya po kung mapapansin ninyo, yung lugar ay liblib, maraming puno. Yan, malapad na kalsada ulit yung dinadaanan natin. Talahiban. Meron din tayong iilan ng mga bahay na nadadaanan. Payapang payapa sa lugar na to. Paraiso din ang lugar ng Siroma. Ito na yung katapusan ng sementadong kalsada at ito na yung rough road na dadaanan natin. So off-road gaming na ulit tayo. Exciting to. So paano ba yan, Kapo? Dito na nag-uumpisa, naputol na yung kalsada. Ibig sabihin yan, adventure. so ready ka na? Alright, let's go. Tara, at naumpisahan na natin to. So let's go na, adventure time. Woo! Adventure dito sa Siroma. Ito yung mga gustong-gusto nating pinupuntahan. Yung mga ganitong rough road, magandang tanawin. Yung mas nakaka-challenge na daan. Dito sa rough road, mukhang negative pa to sa mga kotse. Sa mga 4x4 pick up, yan, kayang-kaya. Dahil ganito yung kondisyon na dadaanan nyo dito. Yan, bukod sa rough road, may mga putik, nadadaanan.
May mga hukay na kapag umuulan, naiipon yung tubig. Wow. Eto, mas malalim yung hukay. Solid to. Oop. Grabe to. Lalim ng tubig na yan. Pero kung ganito kaganda naman yung tanawin na makikita mo kahit off-road, papasukin natin yan. Woo! Ang lalim na ito. So iiwasan natin yan. Whoop, 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 whoop. Yow! Yung mga ganitong klaseng daan, mahirapan ka sa una, pagpapawisan ka, andyan yung delikado. Pero kapalit ito, yung naghihintay sa atin na napakagandang tanawin. Magandang karagatan ng Siroma. Yun ang pupuntahan natin. Ito na yung mga bato. Whoop! Solid. Apat yung daan. Saan tayo dadaan dito, Kapo? Apat to. Oo, ito na yung level 2. Level 2. Level 2, kung napansin mo yung isa, level 1 yun, tatlong naging daan. Pero isa lang yung patutunguhan dito. Kita mo naman, 4. So pwede kang malubog, pwede kang mabato, okay, at pwede kang mabalahaw. Alright. Saan tayo dito? Sa 4? Tayo sa pinaka kanan. Okay, dito tayo dadaan, sabi ni Kapo. So sunod lang tayo kay Kapo dahil kabisado niyo yung lugar na to. So, Okay, game? game. Let's go! Iba't ibang klaseng lubak na daan, may bato, malalim ang hukay, may putik, may uphill, downhill. Yan yung mga posible na daanan natin. Yeah. Ito, mayroong malaking bato sa gilid. Yeah. Hoop. Madami ring malalaking bato, kaya iiwasan natin kasi posibleng sumahid yung ilalim. Okay, may tubig. Whoop. Pataas na pataas. So ito po yung klase ng daan na dadaanan ninyo kapag po kayo pupunta sa Barangay San Ramon, kung saan doon ang ating destinasyon. Dahil doon po yung pwesto ng magandang karagatan dito sa Siroma. Marami na rin po doong mga beach resorts na pwede nyo pagpilian. Yan. Woo! Wow! Imagine 13 days na tayong nagmumotor. Tingnan nyo naman yung kulay ko. Nagiging negro na ako. Dahil sobrang init ng panahon. Pero yung ganitong mga tanawin, kapag nakikita na natin, grabe talaga namang mapapatulala ka. Tapos makikita mo yung rolling hills ng Daldagon. Yung pinakababa niya, pinong mga damo, mga talahib, makikita ninyo. Tapos makakita kayo rito ng kalabaw, baka. Wow, ang ganda rito. Ang ganda ng Pilipinas. Woo!
Maswerte tayo kasi nakadaan tayo dito nang hindi umuulan, kaya hindi ganun kaputik. Pero sabi ni Kapo, kapag umuulan, grabe yung daan na to. Talagang hirap yung mga motor or kahit 4x4 kapag dumadaan dito. Yan, ito na tayo sa Barangay San Ramon. Meron na tayong nakikita rito na iilang mga kabahayan. Yeah. Yan, ito may kaprasong kalsada ulit. Sigurado sa mga susunod na taon magiging maayos itong lugar na to, at mas magiging maginhawa yung mga residente nandito sa kanilang daan. Yan yung mga bahay na makikita nyo rito. Ang ganda ng lugar. Sigurado kapag ito naging sementado, dadagsayin to ng maraming mga turista, kahit mga local tourist, sigurado pupuntahan to. Inabot na tayo ng dapit hapon. Time check 6:17 PM. Pagkatapos nating daanan ng off-road, ito, sementadong kalsada na, at makikita natin, yan o, may covered court dito, eskwelahan dito sa Barangay San Ramon. Yun, dito na tayo sa M. Veranda. Woo! Sa wakas. Ay grabe, nakita ko yung kulay ng buhangin dito. Ang ganda ng kulay oh. Nice. Wow. Ganda ng dagat. Pagkatapos nating magbiyahe mula Tiwi Albay, ay narating din natin ang ating pinaka home point dito po sa bayan ng Siroma. Nagkaroon man po tayo ng aberya, nasiraan man po si Kapo, ay hindi po kami sumuko at patuloy po tayong nagmotor para mapuntahan lang yung magagandang tanawin at maibahagi din po sa inyo. Bukas po ay pupuntahan naman natin ang Daldagon Peak. Magmumotor po tayo sa kabundukan o mga rolling hills ng Daldagon. Yan ang aabangan nyo po sa ating susunod na motorcycle adventure dito po sa bayan ng Siroma. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye bye, yahoo! Yeah boy! Alright!